Ayan, panibagong share ulit mga boss. Etong Grand Starix natin, bagong dating na naman na kabibili lang. So gusto nang ipakondisyon ulit sa atin nung may-ari. So 2 weeks pa lang to nabili mga boss. Ayan, tingnan nyo naman, napakagwapo ng kanyang Hyundai Starix. So tingnan natin sa mga gilid. Ayan, napakakinis pa nga nito mga bossing. Ngayon, dinala dito sa atin para i-condition to, para talagang pwedeng-pwede na ulit sa long drive. Ngayon, pasok tayo sa loob. Ang concern niya pala rito, dumadapli sa park. Pagka nagkambyo siya, minsan hindi na si sentro yung kanyang kambyo. Kaya minsan, nagmimintes sa pag-start, no? Yan yung unang-unang titingnan natin. Tapos, i-check daw yung mga preno, change oil, lahat, coolant. Ayan, tingnan natin mga boss. So ayun, may Grand Starix tayo na VGT mga boss. Ang lapit dito ni sir sa atin, o yung may-ari itong Starix, ay ayaw umandar pag nasa park yung kanyang shifter, no? Automatic transmission po ito. Tapos kailangan niya pang ilagay sa neutral yung kanyang shifter bago umi-start. Pero may pagkakataon naman daw na umi-start sa park, pero ang kadalasan niyang ginagamit ay neutral. Eto mga boss, so ito yung ipapacheck ni bossing. So pagkatapos nga natin gawin to o masolve yung problema niya rito, ay maintenance niya sa atin. So ito yung sitwasyon ng kanyang Starix. So yung odon niya is 88,982. Ayan po. Unahin muna namin yung issue nitong kanyang shifter. Start natin nasa park. Minsan daw maandar to mga bossing. Ayun, umandar siya, no? Ayan. Yan, umandar naman siya. Subukan natin i-rev. So hindi naman siya low power mga boss. Okay yung makina, no? So dito lang talaga yung concern niya sa atin, sa shifter. So patay ulit natin. Start. So okay siya ngayon. Mga boss. Tingnan natin, cambio natin. Reverse, neutral, drive. Yan. Okay, neutral ulit. Napansin ko nga sa shifter niya mga boss, ayan o, malaki yung play niya, ayan. So laki ng alog niya bago pumasok sa mga gear. Patay natin. Kita nyo mga boss, oh. Nasa park na siya, pero yung indicator ng dashboard nasa reverse. Yan, ulitin natin. Neutral, reverse. Ayun, kailangan mo siyang itulak ng husto. Drive, neutral, reverse. Ayan, sagad na naman, oh. Sagad na naman, naka-reverse pa rin siya. Ayan, naka-reverse pa rin. Tapos naka-park na dito. So ngayon mga boss, ang i-check ko rito ay yung kanyang selector bushing. May clearance nga siya mga boss, oh. Malaki yung clearance niya. Titingnan natin pag naayos na natin to dito. Pag ganun pa rin na nakapark ka na, tapos naka-reverse naman dito sa indicator, ay may ibang problema po ito. Pero dito muna tayo sa basic na troubleshooting, kasi ito nararamdaman kong may play itong shifter niya, no? So dito ko muna unahin, titingnan natin kung mag-i-improve. Kaya, no, nakapark ulit tayo, reverse naman doon. So pag naayos na natin to at ganun pa rin, ay ang isusunod natin yung scan. I-scan po natin
pag lumabas po dyan P0705 ay maaari pong inhibitor ang may problema. Pero dito muna tayo sa pinakamadali na ito troubleshoot. Okay, iano natin. Kailangan mo siyang iano talaga, i-diin ng gusto. So ito yung gagawin natin ngayon mga boss. Ayan mga boss, binuksan na natin to. Ayan, kinalas na natin to. Dalawang screw lang naman yan para masilip ko rito yung bushing. So pinapagalaw-galaw natin. So dito sa taas wala naman siyang maluwag na bushing, no? So doon tayo sa ilalim ulit. Galaw-galawin mo ulit, ala. Asyado. Ganon-ganonin mo lang siya. Titingnan ko sa ilalim, no? Ilalim tayo. Saglit. Galaw-galaw. Yun, gumigiwang to mga boss. Up, up. Gumigiwang tong ano niya. Yung dito sa may selector. Galaw-galaw. Ayun. Up. Dito may problema mga sir. Ayan o. Yun, dito siya may problema mga boss. Ayan, gumigiwang. Kaya hindi natutulak ng gusto yung kanyang selector. Ayan o. Palpay-pay yung 12 tsaka long nose combination. So ngayon mga boss, tatanggalin natin to. Bushing na kasi nakatakip dati. Nakatakip to. Hindi makita yung galaw kanina. So tinanggal natin tong boot dito sa may conversion sa may selector niya. Kaya nakita nga natin ang pinapagalaw ko din sa taas. So gumigiwang to. Kaya hindi natutulak ng selector tong yan ang maayos. So yung mga getong Starix kasi mga boss, wala yung inhibitor dito sa labas. Nasa kasama sa ball body. Kaya talagang unahin muna natin to. Kaya kailangan itulak talaga ng gusto. Ito muna unahin natin. Mas mura po itong ganitong problema kaysa doon sa ball body o inhibitor, napakamahal. Ito muna unahin natin yung bushing na to. So wala na nga yung bushing dito mga bossing. Kaya hindi niya natutulak ng maganda. Yan, may plastic bushing to dito sa loob eh. Wala na siya nakalagay. So eto muna ang unahin natin mga boss. Yung plastic bushing dito sa loob. Yan, okay. So papahanap tayo ng bushing nito. Ito yan, no? Yan, di ba? Ganon siya. Wala na yung bushing dito kabilaan, yung plastic. Kailangan natin yung bushing. Kaya hindi niya maitulak yung selector ng ano eh. Dapat hindi maluwag yan. Oo. Hanap tayo ng bushing eh. Ayan, may nakuha na nga tayo mga plastic bushing. So wala akong makabili kasing original, no?
So siguro sa kasa may nabibili, pero ang ginamit ko rito yung mga plastic clutch sa pedal bushing. Yan, saktong sakto din naman siya. 4 na piraso nga pala ginamit ko dyan para malagyan ko rin yung gitna. Tapos nilagyan ko lang ng grasa, ayan, para mas lumambot. Ayan, ganyan lang po pagka wala kayong mabili na original na bushing yan. Pwede po yung sa mga clutch pedal o sa brake pedal na mga plastic bushing. Yan yung mga ginamit ko dyan. Nalagyan na nga natin ng mga bushing, yung bushing no, sa conversion mo no boss. Tingnan nyo, wala nang kakalog-kalog. So sobrang ayos na po yung ginawa natin dito. Ayan, binabalik ko na nga pala dito yung flat washer, tsaka lock washer at tsaka nut. Yan, para matesting na natin yung cambio natin kung tatama naman dun sa mga indicator. So malaking bagay din kasi itong mga boss pagka maluwag tong selector bushing natin dito sa may conversion. Hindi talaga magpapanama yung cambio natin kasi hindi na si sentro nung selector no, may play o giwang, hindi niya natutulak ng husto yung selector. Yan, wala nang kalog mga bossing oh. So ayos na yung ginawa natin oh. Yan, pag naka-encounter kayo ng mga ganun mga boss, so check nyo itong selector conversion nya. Yan, may bushing po yan dito, plastic bushing. Okay, so mga cable na lang. Ito yun, galaw-galawin mo. Tapos natin palitan ng bushing, galaw-galawin mo. Ganyan-ganyan. Titingnan ko kung papaling pa yung conversion ng selector no. So doon ako sa ilalim ha. Galaw-galawin mo. Pindutin mo lang yung plastic. Palubog. Ayan, okay na siya mga boss. Ayan o. Yan, sige. Yan, hindi na siya pumapaling. Kung kanina pumapaling yan. Okay. Ayos na. Tingnan natin, cambio natin dito. Kung hindi na magbabago. So ayan, naka-drive siya mga boss, no? Ayan, reverse. Oh, park agad, oh. Sentro. Kanina kasi hindi sumisentro yan. Start ko lang. Yan, may start na siya. Kanina kailangan mo pang pukpukin to. Tulak mo ng gusto bago ma-park. Bago sumentro sa park. Kaya kasi ang nangyari, yung conversion niya mga boss, walang bushing, papaling po. Hindi na itutulak na maganda ng linkage. Reverse. Neutral. Drive. Alright. Balik natin sa neutral, reverse, park. So swabing niya sa mga sir no. So off natin. Ayan. Tapos ayan, nakasentro ka agad sa park, di ba? Ayan oh. Kung mapapansin niyo yung bago natin chinek yan, ay naka-park na pero naka-reverse pa rin yung indicator natin. Kaya minsan hindi ito talaga i-start yan mga boss, for safety yan na maiwasang may start na nakalagay sa mga sa reverse tsaka drive. Okay, reverse ulit, neutral, drive. Yan, reverse, park. Okay, inuna muna natin yung basic na dapat i-check mga boss. So napansin ko nga rito malaki yung play pagka ginaganyan ko yung shifter nya. So kaya naman ako nagbukas dito, chinek ko yung muna yung bushing rito, tapos sinunod natin yung ilalim no. So walang problema rito sa taas, so doon tayo nag-proceed sa ilalim. So okay na siya. Ngayon dahil 88 na siya, kabibili lang din itong sasakyan, yung Starex nya, i-maintenance din natin to mga boss. Papalitan din natin to ng transmission filter, change oil, check ng brakes, fuel filter, air filter. So ito po ang gagawin natin dito.
sa Hyundai Starix nya. So mamaya i-scan ko, papakita ko rin sa inyo kung tama yung sinasabi natin na magkakaroon din siya ng fault code dahil dito sa selector bushing. Inhibitor nito mga boss ay nasa loob, nasa valve body. So kaya inuna muna natin yung pinakamura na makita natin problema. So yun nga, na confirm natin is yung bushing po ng conversion sa selector ang may problema. Yun, okay na siya ngayon mga bossing. Saktong sakto na siya lagi, oh. Hindi na siya naiiwan. Yan, okay, balik ka agad sa park. Yan, so isasarado na natin to. So ngayon Kalyabing Yuni, papalitan natin to ng unahin muna natin yung transmission filter. Tapos lilinisin natin yung valve body, sprayhan na rin natin, no? Okay, papatayin ko na to. Tapos ibabalik ko na rin to. Alright. So papakita ko sa inyo yung nito, yung fault code. Ngayon naman scanning tayo. So pag nagpi-PMS kami, tulad ditong magpapalit kami ng transmission filter, change oil, so fuel filter, coolant. So nag-i-scan muna kami mga boss. So ayan yung fault code na sinasabi ko mga bossing. Ayan yung P0705, dahil doon sa selector cable na hindi na natin nasisentro doon sa hindi maayos yung bushing. So dito pag naglabas ng fault code, pag naayos na yung bushing mga boss, tulad ng ginawa natin kanina, selector, at lumabas pa rin yan, ay maaring inhibitor ang may problema. So ngayon ang gagawin natin, i-erase muna natin yan, dahil may maintenance din naman to, napapalitan natin ng transmission oil tsaka filter. So i-erase muna natin yan, dahil kaya nag fault code ng ganyan yan, maaring doon sa hindi tama nung communication nung ating shifter, no, na maluwag yung bushing. So clear codes muna natin. Okay, nag-normal na siya mga boss. No trouble code na siya. So i-start natin. Ayan, mabilis na siyang umi-start kasi nasa tama na yung posisyon ng kanyang shifter. So health report ulit natin. Yan, so yung transmission niya naging normal na mga sir. Sa engine normal na rin. So i-scan ulit pagkatapos i-road test. Okay, back na tayo. Sana hindi na bumalik yun sa transmission. Alright. Yan, ang ginawa natin ay nag-maintenance muna tayo dito sa transmission ni Bossing sa Starix. So tingnan nyo boss yung dumi nito, yung sa magnet. Ayan, sobrang kapal na. Ito naman yung transmission oil mo, maitim na mga bossing. So dito mga boss, tanggal tayo ng oil pan para malinis na rin natin yung filter at saka yung crankcase, no? Tulad ng mga ribaba na ganyan na dumidikit sa ating magnet pag sobrang dumi yung transmission oil natin. Ito ngayon siya. Tapos i-sprayhan na rin natin tong kanyang valve body. Yan, para malinis talaga, no? So ayan, kaya nag-content ulit tayo dito sa mga boss sa Starix. Kasi wala si Bossing dito, iniwan lang dito sa atin para i-maintenance. Tapos yung
Problema niya talaga ay yung sa kanyang shifter na hindi umi-start pagka nakapark, no? Kailangan pang itulak ng husto yung shifter niya bago umi-start. So ngayon, ayan na boss, sobrang dumi. Papalinis na lang natin to, tapos palit tayo ng bagong ETF. Ayan, okay. Pakita natin yung magnet. Sobrang linis na. Punasan mo rin yan yun. Ganoon na mo. Punasan mo po sa tapos itong gagamitin natin ETF mga sir. Pang Hyundai, Kia. So tapos papa-sprayhan natin yung valve body. Okay, linis na. Dito nakadikit yan. Ito pag-spray mo ng valve body tolpe. Ha? Yung cleaner na to. Ayan. Ito to. Carb cleaner. Yan, spray mo. Yan. Pati mga singit-singit niyan. Para malaglag yung mga dumi. Itong bolt na to, 19mm yata to. Yan, ito tatanggalin nyo na tong bolt na to. So dyan din po kayo magli-level ng ETF nyan, katol. Yung mata mo tol ha, tol. Lever. Para ginagawa natin itong mga bossing para mabawasan yung dumi na nakadikit sa valve body. Yan. So para malaglag yung mga dumi na kumakapit sa gilid ng mga valve body. Ayan. So, mamaya salin na lang tayo dito. Patingin yung doktor. Pamalit natin dito. Ngayon ang sinunod ko naman chine-check ay yung caliper natin, caliper pin or yung bolt. Yan. Dito napansin ko na magaganit yung caliper bolt natin sa upper. Dapat po malambot yan mga boss. Kasi magkakaroon po ng kapit yung inyong preno, malakas kumain ng brake pad. Ayan, pinapatanggal ko nga sa ating kalyabe para malinisan muna natin bago natin mapalitan ng brake pad para talagang okay siya mga boss. Stock up yung itong isa gumagana, yung isa stock up. So sa mga ganito mga boss, pag nagpapalit tayo ng brake pad, so check din natin yung caliper pin. Tulad nito, ayan, gumagana to. Tapos itong isa stock up. Dapat ganito po kalambot yan. Kasi ang mangyayari dyan sa brake pad natin, madali pong maupod o maubos. Tulad yan, nagka-crack. Ayun, may biyak. Hindi magiging parehas ang niyan, yung kain ng brake pad. Makapal yung isang side, manipis yung isang side. Ganito ang nangyari dito dahil stock up yung mga caliper pin. Yan mga sir, no. So ito check rin natin yung likod ng nito ng brake pad. Tapos tingnan nyo yung puro kalawang yung na-drain natin doon sa radiator. Ayan, tapos buksan natin yung radiator cap. Hindi rin to nagkulant mga sir. Ang mangyayari kasi niyan, pagka hindi kayo nagkukulant, so nabubulok yung natin, water jacket, yan, bypass, yung mga bypass. Yan, tulad nitong cap na to, yan, sundutin natin yung radiator. Ayan, puro kalawang nakukuha natin.
Ngayon ang gagawin ko rito, ipa-flashing ko tong radiator niya bago natin ikulant. Ayan o, buong kalawang pa mga bossing. So flashing muna, baka makaya natin sa pag-flash na ito bago natin lagyan ng coolant. Sunod naman nating tingnan mga boss ay yung air filter. Ayan, kakalasin na rin natin to para makita natin yung kondisyon ng air filter. Ayan, maitim na rin mga boss, sabay na rin natin to. Pinakita na nga sa akin yung caliper pin. Ayan, sobrang kalawang mga boss. Medyo nahirapan talaga silang tanggalin to. Ayan, sabi ko sa kanya, lihain niyang mabuti at linisin. Tapos lagyan ng bagong grasa. Ito naman yung engine oil mo. Ayan, sobrang itim. Okay. Yung fuel filter nakakuha ka? Okay na. Sige. Sige, ano mo na yan. Lagyan mo ng ano to? Lagyan ko na. Tas lihain mo yan. Oo. Lihain mo. Okay. Okay. Okay na ito yung plug niya. Yung air filter bago na? Hindi pa nakalagay. Okay, salin, kulang. Magbi-bleeding pa tayo dyan. Start natin to yon. Yan, fuel filter, palit din tayo mga sir. Muna ito dulo. Papalitan natin ang cap yan. Ito, mga brake pad yan. Ano lang natin? O dyan lahat yan. Ano tayo ng karton. Asan yung fuel filter niya? Yung air na palitan mo na? Oo, palitan. Ito yung fuel filter. Yan boss. So nagpalit na rin tayo. So air filter nagpalit na rin tayo. Ayan. So bago na po ito. Pero may susi. Start mo na. Bago na rin yung brake pad. I-check pa natin yung ano to transmission. Yeah. Hindi pala nakababa yung sa gulong ng truss. Okay lang naman. Ayan boss, one click na kasi naka-park na kaagad siya. Nakasali na pala kami ng transmission fluid or ATF. So titingnan natin kung nasa level. So bleeding na lang kami ng coolant boss. Bleeding na lang ng coolant. Lagyan mo nga to. Lagyan mo sila nak. Okay. Tingnan na lang. Yan. So ngayon mga bossing, nagro-road test tayo sa Starex na pina-MS natin. Yung road test natin ngayon ay tinitingnan ko kung okay pa yung shifting nito nung Starex natin. So ang ginawa natin sa transmission niya ay nag-change sa ETF tayo. Yan, tapos yung transmission filter niya nilinis lang natin. Ayan mga boss, so road test muna tayo. Okay na shifting nito.
ikot-ikot muna tayo mga boss. Observe muna natin lang mabuti bago natin tawagan si bossing. Ito din pala, kaya mabilis magbawas yung kanyang tubig sa radiator or coolant. May tagas po siya sa bypass dun sa may heater core nya. Kaya yun, ginawa na rin natin, pinalitan na rin natin ang hose. 88,985 yung mileage ng Starex na ginagawa natin yan. Tapos palit na rin tayong fuel filter, air filter, change oil na rin tayo ng makina, flush tayo ng coolant. Yan, kasi tubig din yung nakalagay dito sa Starex nya, ay kabibili lang din ng may-ari nito. 2 weeks ago pa lang niya nabili. Habang nagro-road test tayo, magsa-shoutout muna tayo mga boss. Ayan, shoutout po kay Jose Baldovino. Ayan. Good day Sir Jojo Gar TV, pa-shoutout. Keep up the good work. Ang makapagkatiwalaan na sa maliit ay makakapagkatiwalaan din naman sa malaki. Gayon din naman sa kaunti at marami. Naway ingatan ka ng Diyos at tuloy mo lang ang kabutihan mo sa kapwa. Maraming salamat po Sir Jose Baldovino. Big shout out po sa inyo.